guys, magandang hapon po sa inyo. Nandito tayo guys. Bago nyo ginawang tank house to, ano po yung nag-decide sa inyo na gawin itong malit na space into the tank house? Hindi, ang unang ano kasi dyan, syempre ang naging factor din sa pag-conceptualize natin dito, yung pandemic. Kasi syempre nung pandemic, maraming naapektuhan ng mga tao, maraming nabawasan ng finances, lalong-lalo na yung mga bata hindi makalabas. So, ang naging priority natin dyan is masolusyonan yung maraming concerns during nung pandemic, yung naidulot ng pandemic. So, sabi ko nga, with the inspiration of Jeepito, since ako rin naman yung owner ng World's Smallest Philippine Jeepney, at na-realize din ng mga kaibigan namin na ito ay nakakapagpasaya, nakakapagpatuwa. So, at this time of pandemic, ano ulit yung launching na lang tayo nito mga July. Oh, okay. Oo, kasi busy rin kami. So, more or less sir, magkano po yung total na expenses nyo mula? Ayun, actually marami nagtatanong nga din. Oo. Pag magpapagawa kayo ng tiny house, kami ng price nito, hindi siya mura. Hindi siya mura kasi ang ino-offer dito is the experience of sleeping in the smallest, complete, and livable house. Parang experience siya na very unique kasi. Ano to sir? Para maging complete and livable kasi ang isang bahay, dapat merong CR, toilet and bath, merong kitchen, merong living area, yung sala na area, dining area, at saka tulugan. So kailangan yun yung lima na yun. Kasi i-share ko lang sa inyo mga kaibigan na merong iba sa ibang bansa nagki-claim na smallest house. 1 square meter. Ang 1 square meter, ganito lang yun, kalaki. Pero yung 1 square meter na yun, sala. So, hindi mo masasabing bahay yun. Masasabi mo lang na parang, ano lang yun, parang silungan. Actually, parang tent lang siya. So, hindi siya smallest. Pero pag sinabing kompleto, ito na yung pinakamaliit dahil dati sa ibang bansa is 6.5 square meters yung pinakamaliit. Tapos may gumawa rin sa Pilipinas ng